Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bukod sa pamilya, ang mga espesyal na tao sa buhay natin ang ating nagiging karamay sa mga pagsubok sa buhay. Sila ang madalas nating nagiging takbuhan sa oras ng pangangailangan. At sila din ang napagsasabihan ng mga problema ng walang halong panghuhusga. Ngunit matatawag pa rin bang espesyal ang isang taong dadalhin ka sa kapahamakan? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Max. Yan kasi ang palayaw na ibinigay sa akin ng barkada ko dahil medyo makaluma po ang tunay kong pangalan. Pinangalan po kasi ako ng tatay ko sa lolo kong ilang dekada nang namaalam dito sa mundo. High school pa lamang ako noon nang magsimula akong mabarkada. Nagkakating classes ako para mag-inom kasama ang mga barkadang itinuring ko ng pamilya. Minsan, akala ng mga magulang ko ay pumapasok ako sa school pero sumasama ako sa barkada ko para rumakit. Nag-helper kami sa construction. Minsan naman ay nagkakargador. Basta kung saan kami kikita ay sasama talaga kami noon. Papa Dudut, kaya naman kahit minor de edad pa ako, ay may sarili na akong pera. Kaya lang ay hindi ko naman yun nagagamit ng tama. Panay inom kami at paninigarilyo. Dahil doon ay hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral at naging dakilang tambay na lamang na parakit-rakit kapag may nahanap na mapagkakakitaan. Inom dito, inom doon. Minsan ko na rin naging racket ang pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga kalugar namin. Ganon ako kalala noon, Papa Dudut. Madalas naman akong pinagsasabihan ng nanay ko pero hindi talaga ako tinatamlan ng mga pangaral niya. Para sa akin ay walang silbi ang mga sinasabi niya dahil hindi niya naibibigay yung mga bagay na kaya kong bilhin gamit ang kinikita kong pera. Nang makilala ko sina Ryan at Buji, mas lalo pang dumami ang mga kalokohang nagawa ko. Naging siga kami sa barangay. Nangungutong kami sa mga may-ari ng maliliit na tindahan at pagdating naman sa pagnanakaw ay dumadayo pa kami kung saan-saan. Pero tuwing uuwi ako sa bahay, hindi naiiwasang bungangaan ako ng nanay ko. Ganyan na lang ba talaga ang buhay mo? Ni hindi ka man lang makaisip na maghanap ng matinong trabaho. Ang tanda-tanda mo na, puro ka pa barkada at pag-iinom. Max naman matanda na ako. Sino pang mag-aasikaso sa iyo kapag nawala na ako? Iritado akong humarap noon kay nanay. E di sana, mamatay ka na lang nang wala nang nagbubunga nga sa akin. Nakakarindi ka na eh. Pagkasabi ko noon ay agad ko na siyang tinalikuran. Ayaw ko nang humaba pa
ang pagtatalo namin ng nanay ko dahil baka mas marami pa akong masabing masasakit na salita. Madalas kong mapaiyak si nanay dahil sa kawalan ko ng modo pagdating sa kanya. Noong panahon na yon, may nililigawan na akong babae. Dahil lang siya sa amin, nagtatrabaho sila bilang kasambahay sa kamag-anak ni Kapitan. Nagkakilala kami sa palengke. Namimili siya noon ng karne at marami siyang dala kaya naisipan kong tulungan na siya. Pero tinanggihan niya ako. Kaya niya raw buhatin ang lahat ng yon at nagulat ako dahil mahigit 10 kilo yung karne at may mga isda pa siyang dala bukod sa iba niyang pinamili. Pero nang makita ko kung paano niya buhatin yon, nang walang kahirap-hirap ay napatulala na lamang ako sa kanya. Hindi ko tuloy napigilang mapahanga sa kanya. Tinanong ko ang pangalan niya at doon ko nalaman ang iba pang detalye. Sa ilang buwan pa lamang na relasyon namin ay malaki na ang ipinagbago ko dahil sa kanya. Mabait kasi si Romina, mainhin din siya at hindi madaldal. Sa kagustuhan ko na maging komportable siya sa akin ay natuto akong maging mahinahon sa pagsasalita. Iniiwasan ko kasing matakot siya sa akin. Isa pa'y mukhang may trauma din siya sa mga mapanakit na tao dahil binubugbog daw siya ng tatay niya. Isa raw yon sa mga dahilan kaya pinili niyang umalis at maghanap ng trabaho sa malayo. Dahil kay Romina, hindi na ako nakakasama kina Ryan at Buji sa mga racket nila. Natatakot kasi ako na malaman ng nobya ko ang tungkol doon. Nagtaka na rin ang mga kaibigan ko kung bakit bigla na lang akong umiwas sa kanila. Hanggang sa nalaman nila na meron na nga akong nobya. Ang yaka pare. Kaya pala hindi ka na sumasama sa amin may syota ka na pala. Pero in fairness maganda siya. Panunukso sa akin ni Ryan. Oo nga pero bakit ngayon ka pa hindi sumasama sa mga racket namin? Hindi ba mas ngayon mo kailangan ng pera? Para mabilhan mo siya ng kung ano-ano? Ang sabi naman ni Buji. Kagagaling lang nila noon sa pinagbentahan ng ninakaw nilang appliances. Nagaya silang uminom at hindi ko na yun natanggihan. Kaya magkakasama na naman kaming tatlo. Alam niyo naman yung racket natin. Hindi pwedeng malaman ni Romina na ganon ang ginagawa ko. Siguradong hihiwalayan ako nun. Hindi yung pwedeng mangyari kasi mahal ko na siya. Balak na nga akong ipakilala sa mga magulang niya sa probinsya. Sabay pang natawa sina Ryan at Buji sa mga sinabi ko noon. Iba talaga pag tinamaan sa babae. Pero sige, susuportahan ka namin dyan pare. Kaya lang sayang Magandang oportunidad na sanang si Romina yung syota mo. Pwede natin siyang maging kasabwat sa pagnanakaw sa bahay ng amo niya. Balita ko kakauwi ng amo niyang lalaki galing Canada. Paldo na naman sila, ang sabi pa ni Buji. Hindi ko naman nagustuhan ang sinabi niya dahil bukod sa pupwedeng ikapahamak ni Romina ang planong yon ng kaibigan ko. Siguradong hindi ko konsintihin ng nobya ko ang maling ginagawa namin. Siguradong isusumbong kami noon sa amo niya. Hindi po pwede. Delikado yung pinaplano mo. Saka bakit ko naman ipapahamak yung babaeng mahal ko? Napamura si Ryan sa sinabi ko. Pucha pare, parang hindi na kita kilala. Mukhang in love ka na talaga dyan. Mabuting tao si Romina at loyal sa mga amo niya. Kaya nga tumagal siya sa mga yun Kaya sigurado akong hindi niya ako konsintihin ang gagawin nating pagnanakaw sa mga yon. Hindi na ako pinilit pa ng mga kaibigan ko na pagnakawan ng mga amo ni Romina.
Kahit na anong pilit nila ay hindi pa rin ako sumasama sa racket nila. Mabuti na lang at may napasukan akong trabaho ng mga panahong yon. Bagamat hindi permanente, malaking bagay na rin yon kaysa maging tambay ako. Nang tumagal-tagal pa, Papa Dudut, ay napansin na rin ng nanay ko ang unti-unti kong pagbabago. Nakakapag-abot na rin ako sa kanya kaya hindi na kami nag-aaway ng nanay ko. Sa ilang buwan na relasyon namin ni Romina, naisipan niyang magbakasyon sa kanila nang sumapit ang Semana Santa. Ilang araw din kasi yon at pinayagan siya ng mga amo niya na umuwi muna para makasama ang pamilya niya. Doon niya naisip na perfect timing na yon para ipakilala niya ako sa kanyang mga magulang. Nang tanungin niya ako kung gusto kong sumama, ay hindi na ako nag-isip pa. Pumayag agad ako, Papa Dudut. Nang gabing yon ay naisipan ko nang magpaalam sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na sasama ako kina Romina at magbabakasyon muna doon ng ilang araw. Sasama rin naman ako sa pagbalik ng nobya ko sa trabaho. Pero nang sabihin ko kay nanay na kung taga saan sina Romina ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Parang bigla siyang kinabahan na hindi ko maintindihan. Sigurado ka ba na sasama ka sa kanya? Tanong niya, na parang ayaw niya akong payagang umalis. Ilang araw lang naman yun ay babalik din naman ako. Tumangot-tango na lamang siya ng sandaling yon. Alam niya rin na hindi niya naman ako mapipigilan. Lalo na't gagawin ko yon para sa babaeng mahal ko. Pero bago ako umalis kinabukasan, may ibinigay na kwintas sa akin si nanay. Isuot mo yan at huwag na huwag mong aalisin sa katawan mo kahit na anong mangyari. Lagi mong itatago sa loob ng damit para hindi makaagaw pansin. Hindi ko maintindihan kung ano ang meron sa kwintas na yon, Papa Dudut. Gawa lang naman yon sa makapal na sinulid tapos ang pendant ay parang yung nilalagay sa medalya. Mas maliit nga lang yon dahil kasing laki lang ng piso. Pero dahil nagmamadali na akong umalis ay hindi ko na inusisa pa si nanay tungkol doon. Inabot ng mahigit kalahating araw ang biyahe namin pauwi sa kanila. Hindi ako sanay sa ganong kalayong biyahe, Papa Dudut, kaya panay ang reklamo ko sa kanya. Pagbaba namin ng bus ay hindi ko na rin napigilang masuka dahil sa hilo sa biyahe. Tinawanan ako ni Romina at sinabihang dapat ay masanay na ako sa ganong kalayong biyahe dahil siguradong madalas na niya akong isasama sa kanila. Mula sa terminal, sumakay kami ng tricycle papunta sa barangay nila. Maliit lang naman daw yon pero nahahati sa mga sityo. At yung tinitirhan nila ang pinakamalayo. Tanong ako ng tanong kay Romina habang nasa biyahe dahil medyo kakaiba doon sa kanila, Papa Dudut. Mararamdaman mo talaga na nasa probinsya ka. Masyado kasing tahimik tapos ay magkakalayo pa ang mga bahay. Nang huminto yung tricycle, akala ko ay nando na kami sa bahay ni na Romina. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil wala namang bahay sa hinintuan ng tricycle. May maliit na daanan doon na pandalawahang tao. Hindi pa kakasya ang tricycle. Kung motor sana ang gagamitin ay makakapasok na doon. Kala ko naman nasa tapat na tayo ng bahay ninyo. Pero sa dami ng mga puno dito, mukhang bahay lang ng mga engkanto ang meron. Biro ko sa kanya. Natawa lang naman siya sa mga sinabi ko. Malayo-layo pa nga ang lalakarin namin kaya sana raw ay kayanin ko. Sus, sanay nga ako sa mabibigat na trabaho. Basic lang sa akin, paglalakad lang naman ng malayo. Pagyayabang ko pa noon kahit medyo nanginginig na rin talaga
ang mga binti ko. Makalipas ang halos kalahating oras naming paglalakad, nakarating na rin kami sa parteng may mga bahay na. Kung titignan ang lugar nila, para sa isang taong village, Papa Dudut. Tapos sa paligid noon ay may bakod na kawayan. Ang ipinagtataka ko lang, sa pinakatuktok ng bakod nila ay mga matutulis na kawayan na parang sinadya talagang ilagay. May malaking gate din yung bakura ng village. Bakit may gate kayo? May mga magnanakaw ba dito? Tanong ko nang hindi ko na napigilan ang kuryosidad ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Romina nang tumingin siya sa akin. Mas matindi pa sa magnanakaw ang meron sa lugar na ito, Max. Pero huwag kang mag-alala. Ginawa talaga ang bakod na yan para sa kaligtasan ng mga taga rito sa village. Kaligtasan? Para saan? Pero hindi na sinagot ni Romina ang katanungan ko, Papa Dudut. Nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad. Pagpasok pa lang namin sa may gate ay pinagtitinginan na kami ng mga ka-village ni na Romina. Mahal, anong meron? Bakit pinagtitinginan nila tayo? Tinapik lang ni Romina ang balikat ko at sinabing ayos lamang yon. Magkakakilala na raw kasi sila doon kaya naninibago ang mga tao kapag may dumarating na hindi nila kakilala. Nagtataka lamang sila kung sino ka, pero huwag kang mag-alala. Ipapakilala rin kita sa kanila sa piyesta. Alanganin akong ngumiti ng mga sandaling yon at hindi ko kasi alam kung bakit parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi ako mapakali sa klase ng tingin na ibinibigay nila sa akin. Hanggang sa makarating kami sa bahay ni na Romina at may mga nakatingin pa rin sa akin. Kaya agad akong pumasok sa bahay nila. Halos kaedad lang ni nanay ang mga magulang ni Romina. Mababait naman sila at maayos nila akong tinanggap kaya agad na napalagay ang loob ko sa kanila. Pinaghahandaan ko ang tatay niya dahil sa mga nakwento niya sa akin noon. Pero sa nakikita ko, wala naman sa itsura nito na kayang manakit ng sariling anak. Kaya lang sa pagpasok ko pa lamang sa bahay nila, napansin ko kaagad na wala kahit na isang rebulto o senyales ng relihiyon nila. Saka ko lang din naalala na hindi ko naman natanong kay Romina ang tungkol doon. Pinatuloy nila ako sa isang bakanting kwarto. Malit lang ang bahay nila at dalawa lang talaga ang kwarto doon. Mukhang binakante talaga nila ang isa para sa aming dalawa ni Romina. Asikaso ako ng mga magulang niya. Maya't maya akong inaalok ng kung ano-ano tulad ng kape, tinapay at naghanda na rin sila ng ilulutong ulam. Doon ako medyo nahiya dahil yun pa lang ang unang beses na may nag-asikaso sa akin ng ganon katindi. Na para bang napaka-espesyal ko sa kanila, Papa Dudut. Kinagabihan pagkatapos naming maghapunan ay nagsipasok na sila sa mga kwarto nila. Pagtingin ko sa orasan ay mag-aalas 6:30 pa lamang naman pero matutulog na agad sila. Mahal, bakit ang aga nilang matulog? Tanong ko dahil kahit yung oras ng hapunan ay napaaga rin. Alas 5 pa lamang kasi ay nakaluto na sila kaya kumakain na kami. Maaga talagang natutulog ang mga tao dito. Saka pagod naman tayo sa biyahe, hindi ba? Kaya matulog na rin tayo ng maaga. Sumunod na lamang ako sa sinabi ng nobya ko. Pero may parte pa rin sa akin na nagtataka. Hindi ko lang maisip kung bakit ganon ang nararamdaman ko. Kung ano man ang marinig mo o mapapansin mo mamaya, huwag mo nalang pansinin.
Maya-maya ay sabi pa ni Romina. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pero hindi na nakasagot pa sa akin si Romina nang ipakita niya ang kanyang mga mata. Naintindihan ko rin naman noon na gusto na niyang magpahinga dahil pagod na sa mahabang biyahe. Bandang 11:00 ng gabi, bigla na lamang akong naalimpungatan nang makarinig ako ng sunod-sunod na alulong ng mga aso. Sunod-sunod na rin silang nagtahulan matapos noon. Pero ang ipinagtataka ko, mukhang hindi naman nagmumula sa village ang mga alulong na naririnig ko. Parang sa labas yon. Medyo malayo kasi ang pinanggalingan ng ingay kaya malabong doon lang yon. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng sunod-sunod na yabag mula sa labas ng bahay. Sinundan pa yon ng boses na tila nagbubulungan. Napabalikwas na ako sa higaan. Lumapit ako sa may bintana para sumilip. Sa tulong ng maliit na siwang doon ay nagawa kong makita ang labas ng bahay. Kaya lang dahil masyadong madilim ay wala naman akong nakitang makakasagot sa kuryosidad ko. Kaya naman naisipan kong lumabas na lamang. Kinuha ko ang dala naming flashlight. Para hindi ako makaabala sa mga kasama ko sa bahay ay dahan-dahan lamang akong kumilos. Ang problema ay hindi pa ako sanay sa bahay nila. Kaya nahirapan akong buksan ang kanilang pintuan. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako ng hindi nakakalikha ng ingay. Mukha namang mahimbing pa ang tulog nila. Paglabas ko, Papa Dudut, sumalubong sa akin ang matinding katahimikan. Sarado lahat ng mga bahay, nakapatay ang mga ilaw. Sobrang dilim ng paligid na napakatahimik na parang walang ibang nakatira sa village na yon. Nawala na yung ingay ng mga umaalulong na aso. Pero parang may kung anong nagtulak sa akin na maglakad-lakad ng mga oras na yon. Hanggang sa makarinig ako ng mga boses sa hindi kalayuan. Hinanap ko kung saan yon nanggagaling. Nakarating ako sa pinakadulong bahagi ng village. Wala nang bahay doon pero may isang malalim at malawak na hukay akong natatanaw. Nasa 4 na bagay na pinagsama-sama ang lawak ng hukay na yon, Papa Dudut. May liwanag na nagmula doon kaya lalo akong na-curious na lumapit na. Maya-maya pa ay tumambad sa paningin ko kung ano ang naroroon. Nanlaki ang mga mata ko at parang pinakasan ng dugo ang katawan ko. Nang makita ang mga taga-village na nagtitipon-tipon sa hukay na yon. Nakapalibot sila sa dugoang katawan ng may kalakihang baboy ramo sa mesang gawa sa kawayan. Nakataas sa mga kamay nila at may inuusal na mga salitang hindi ko naman naintindihan. Ngunit base sa pagkakaintindi ko sa nangyari, para silang nagdarasal, Papa Dudut. Anong klaseng relihiyon ang magdadasal habang nakapalibot sa patay na hayop? Sa isip-isip ko ng mga sandaling yon. Bago pa man masagot ang tanong ko ay bigla na lamang nilang sinunggaban ang baboy ramo at para mga gutom na isinubo ang nakukuhang laman nito. Ni hindi man lang nila tinanggalan ng balahibo. Kasama yon sa kinakain nila at parang wala lang talaga sa kanila, Papa Dudut. Hindi rin nila niluto ang karne pero hindi man lang sila nalansahan o nandiri sa sariwang karne. Maya-maya pa ay meron akong napagtanto. Hindi sila mga normal na tao. Lalo na nang dumako ang tingin ko sa isa sa kanila. Tinignan ko ng mabuti ang mata noong matandang babae. Namumula ang mga mata niya. At nang ibuka niya ang kanyang bibig, bigla akong kinilabutan. Nang makita ang matutulis niyang mga ngipin. Ngunit ang pinaka
nagpagimbal sa akin, Papa Dudut, ay nang makita ko roon ang mga magulang ni Romina, pati na rin ang ilang mga kamag-anak na ipinakilala niya sa akin. Nilukob ng matinding takot ang pagkatao ko. Anong klaseng angkan to? Takot na takot kong tanong sa sarili ko. Unti-unti akong napaatras at habang ginagawa ko yon, hindi ko inalis ang tingin sa kanila, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay anumang oras ay susundan ako ng isa sa kanila para habulin at gawin ding hapunan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon. Kung babalik kasi ako sa bahay ni na Romina, siguradong hindi na rin ako ligtas kapag nakabalik na ang mga magulang niya. O baka hindi na rin ako ligtas sa mismong babaeng minamahal ko. Muntik na akong mapasigaw nang may humawak sa braso ko. Ngunit mabilis na natakpan ni Romina ang bibig ko. "Huwag kang sisigaw. Maririnig ka nila." Gulat na gulat akong napatitig sa kanya, Papa Dudut. Hindi ako kaagad nakapagsalita dala ng panginginig sa takot. "Anong ginagawa mo rito, Max? Bakit ka lumabas? Hindi ba't sinabihan na kita na kahit na anong marinig mo ay wag na wag mo lang papansinin? Paano kung hindi ako nagising at hindi ko naisip na sundan kita dito?" Sunod-sunod niyang sabi. Baka sa mukha ni Romina ang matinding pag-aalala. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko na alam kung dapat pa nga ba akong magtiwala sa kanya matapos kung malaman ang tungkol sa mga magulang niya at sa iba pang mga nakatira sa village. Pakiramdam ko ay maging si Romina ay kailangan ko na ring layuan. Uuwi na ako. Matigas kong sabi sa kanya. Hinabol ako ni Romina at pilit siyang nagpapaliwanag tungkol sa mga nangyayari. Pero kahit marami na siyang sinabi, wala pa rin doon ang nais kong marinig. "Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Anong klaseng mga tao ang nakatira dito?" Doon napahinto sa paglalakad si Romina at kinakabahang napatingin sa akin. "Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pero pwede bang makinig ka muna bago ako katakutan at husgahan ang pamilya ko?" Pinagbigyan ko siya, Papa Dudut. Para na rin sa ikakapayapa ng isipan ko. Inamin niya sa akin na may lahing aswang ang pamilya niya at ganoon din siya. Pero hindi raw sila yung mga uri ng kumakain ng laman ng isang tao. Sinanay nila ang mga sarili nila na hilaw na karne ng hayop ang kinakain para hindi matukso sa gawaing ikakapahamak ng mga tao sa paligid nila. Maraming beses na raw kasing may sumubok na saktan sila. Dahil ang tingin sa kanila ay mga salot kahit na wala namang makapagpatunay na minsan na silang naminsala ng mga taga-sityo. Hindi ko alam kung bakit naniniwala ako sa mga sinabi ni Romina. Nagtiwala ako sa kanya. Pinakinggan ko ang mga kwento niya tungkol sa pamilyang iniwan niya para magtrabaho sa malayo. "Ba't sinabi mo noon na sinasaktan ka ng tatay mo kaya ka lumayo?" "Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa iyo. Kinailangan ko lang talagang gumawa ng dahilan o mag-imbento ng kwento para walang maghinala sa lihim ng pamilya ko," paliwanag sa akin ni Romina. Napatunayan niya na tunay ang mga sinasabi niya ng tuluyan ng lumiwanag. Hindi na ako natulog sa takot na may masamang mangyari sa akin. Ngunit hindi naman ganoon ang nangyari dahil wala namang ginawang masama si Romina. Pagsapit ng alas 4 ng umaga ay dumating na ang mga magulang niya. Nagulat pa nga mga yon nang makitang gising na gising kaming dalawa. Doon na naganap ang komprontasyon. Marami akong gustong malaman kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na magtanong sa kanila. Wala naman silang pinalampas ni isang tanong. At habang ginagawa nila yon, may mantsa pa ng dugo ang kanilang mga labi. Panay din ang pagdighay nila na wari busog na busog sa pinagsaluhan nilang pagkain. Hindi kami kasing sama ng iniisip mo, iho.
Nag-aalaga kami ng mga hayop para may sarili kaming pinagkukunan ng pagkain. Hindi kami nananakit ng mga tao gaya ng madalas na naririnig ninyo sa mga kwento. Payapa kaming namumuhay sa lugar na ito, pero maraming gustong manakit sa amin. Gusto lang naming protektahan ang aming mga sarili. Paliwanag pa ng tatay niya. Doon ko lang tuluyang naunawaan ang lahat. Hindi ako dinala doon ni Romina para ipahamak. Dinala niya ako doon para makilala ang pamilya niya at malaman ang sekreto nila. Nang sa ganon ay malaman niya kung kaya ko pa rin ba siyang tanggapin sa kabila ng lahat. Nakabalik ako ng ligtas, kaya lang ay matapos ang nalaman ko ay nilinaw ko kay Romina na hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang relasyon naming dalawa. Kahit kasi alam ko na mabubuti naman sila, siguradong hindi matatanggap ng nanay ko na aswang ang mapapangasawa ko. Tinapos lang ni Romina ang 1 buwan pa niya sa trabaho. Pagkatapos noon ay nabalitaan ko na lamang na nag-resign na pala siya. Hindi ko sinabi sa mga kaibigan ko ang katotohanan. Hindi ko binanggit ang tungkol sa nalaman ko bilang respeto na lamang kay Romina. Sa pagsulat ko ng liham na ito sa inyo, Papa Dudut, pinalitan ko lahat ng mga pangalang ginamit ko. Wala na rin naman akong balita kay Romina at sa pamilya niya. Hindi ko rin alam kung doon pa rin sila nakatira. Pero malamang ay hindi na. Kung may panganib sa buhay nila, imposibleng magtagal pa sila sa isang lugar. Siguradong magpapalipat-lipat sila para walang makakilala at manatili ang kanilang kaligtasan. Sa nanay ko lang sinabi ang natuklasan ko. Hindi na siya nagulat sa nalaman niya dahil may mga naririnig na raw siyang mga kwento na may angkan ng aswang na nakatira sa lugar ni na Romina. Nagpapasalamat na lang siya na nakauwi ako ng ligtas sa kabila ng lahat. Hindi ko naman hinuhusgahan at kinamumuhian ang angkan ng babaeng minsan ko ring minahal. Iniisip ko lang din ang kaligtasan ko at ng nanay ko. Hindi naman siguro masama kung uunahin ko yon kesa sa tinitibok ng puso ko. Mahirap para sa akin ang mag-decide dahil batid kong nasaktan ko rin si Romina. Ngunit ganon talaga ang mangyayari kung hindi naman ako ang nakatadhana para sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Maraming salamat po and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Max. Maraming salamat kay Max sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Nakakatuwang isipin na mula sa paggawa mo ng maling gawain, natuto kang baguhin ang iyong sarili at maging kasangkapan ang babaeng nagpatibok ng iyong puso. Kaya lang sadyang may mga pusong pinagtagpo lamang para magbigay ng alaala at hindi nakatakdang maging panghabang buhay na magkatuluyan. Dapat din nating matutunan na hindi lahat ng masama sa kwento ay tunay ngang masama. May mga pagkakataong nagiging biktima lamang sila ng maling paniniwala ng iba. Kaya mahalaga na matuto rin tayong kumilala bago manghusga. At piliing maging mabuti kung wala naman silang ginagawang masama laban sa iyo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka.
Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.